Pero hindi po lahat ng utang ng Pilipinas binayaran. At saka ang katakataka po, yun yung sinasabi natin, lahat po ng presidente nagbabayad po ng utang. Hindi po yan proyekto ni Pangulong Marcos. Nasanay po kami kay Pangulong Duterte na pinakikita po. Skyway, ini-inaugurate yung ganitong tulay, yung CCLEX. Bakit po walang mga inauguration dyan sa mga proyekto niyan? Huwag niyo po kaming pagmalakihan ng numero. Galing po tayo sa build eh. Problema sa mga Marcos supporter. Nangangantsaw pa kayo. Sasabihin, mag-iinit na naman yung mga DDS shit, mag-iinit na naman yung mga kakampuro. Presidente namin noon, massive, pinakamalalaking mga proyekto. Hindi nyo ba naintindihan yung build? Pangalan na pangalan pala, ang lalaki na. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pag-usapan natin, no? Unahin na po muna natin tong mga paraan nila ng pagre-report. Araw-araw po meron silang pinagmamalaki na report. Kung tayo po, no? Grabe, no? Sana po yung nire-report nyo yung makatotohanan. Bakit po kinakailangan nyo pong lakihan sa aktual na nagawa ninyo? Halimbawa po, una yung sa utang, pagbabayad ng utang. Grabe po yan, di ba? Meron pang termino na 95% nabayaran na ng Pangulong Marcos yung utang. Panlilito po yun. Yung 95% po na binayaran na utang, alam niyo yun, pag halimbawa po, siguro kayo, marami sa inyo nakikinig, mga empleyado, di ba? Pag kayo nag-loan, meron pong nakatakdang nakatakdang babayaran. Halimbawa, amortization, no? O kung ano man ang tawag. Halimbawa po, ang hulog po ninyo sa loan nyo, 3,500 per month. Yun lang po yung binabayaran ni Pangulong Marcos. Hindi po lahat ng utang ng Pilipinas. No? Yung pong bayad po ng utang. Yung nakatakda lang pong bayaran natin ngayong taon na ito. Yun po yung 95% na nabayaran. Ipinagmalaki po. Para nga naman mukhang makatotohanan, 95%. Pero hindi po lahat ng utang ng Pilipinas binayaran. At saka ang katakataka po, yun yung sinasabi natin, lahat po ng presidente nagbabayad po ng utang. Hindi po yan proyekto ni Pangulong Marcos. No? Nasundan po yan. Ito po. Binalita po nila na 20,000 barangays drug-free na. Yung Pangulong Duterte, maniniwala tayo na drug-free yung mga barangay, no? Yung 24,000. Di po ba? Kasi kitang-kita natin, talaga natakot yung mga addictionist. O pagpalagay na natin, 27,000. Akala mo pag nag-report sila, may sundot pa yung mga supporter. 27,000 barangay na yun na free. Sa mahigit 40,000 barangay, no? 27,000 barangay na yun na free. Pwede naman palang maging drug-free yung barangay nang wala ng laban. Atake kagad Pero pag tinignan mo po yung data, sa 27,000 na yun, 24,000 po dun yung naging drug-free nung panahon ni Pangulong Duterte. Yun po yun, minamanipulate po nila. Ngayon na naman, etong farm to market road.
Ang laki po, pinagmamalaki nila. Yung target natin hanggang 2028, 51% naabot na. 51%, wala pang 2 taon. Mahigit kalahati ng target naabot na. Aba, ang galing naman ng Pangulo na to. No? Yung pala, pag tinignan yung data, pinag-aralan ni SAS, tsaka itong nakita natin, i-quote ko lang mahirap na, baka sabihin nyo ako Ito pong si Secret Sauce, no? Meron po siyang data rito na pinag-aralan. Ito po pala, sa actual, ang nagawa lang po, hindi po 64,000 kilometers. Katulad ng pinipresent nila. Yung 64,000 kilometers pala, ay lahat po ng presidente before Marcos kasama. Ngayon, ang talagang nagawa ni Pangulong Marcos, 73 kilometers mahigit. Alam niyo yung ibig sabihin, no? Nililito nila sa pagpe-present ng napakakalaking numero, pero actually hindi rin po naunawaan ng tao yan. Nasanay po kami kay Pangulong Duterte na pinakikita po. Di ba panahon na ngayon ng Panahon na po ngayon na may camera po tayo lahat. Meron po tayong drone. Kung kalsada po yan, nakakakita po tayo ng mga vlogger, di ba? Mag-isa lang siya, pero yung pinupuntahan niya, nakalimutan ko, Sep TV ba yun? Yung nagpupunta ng kung saan-saan lugar sa Pilipinas. May napuntahan yun, yung lumulubog na lugar na unti-unti na raw nawawala yung lugar na yan dahil lumulubog. Dinodrone niya nakikita sa taas Di po ba madali lang pong mag-drone para ipakita po itong mga farm to... Kasi po sa totoo lang, sawan-sawa po kami. Hindi lang po picture. Sa actual, nakita po namin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Kahit drone shot man lang, makita man lang namin yung sinasabi yung malalaking programa. Kasi po, claim nyo na kayo nagpatayo. Sa bagay, hindi po nila kiniklaim. Tignan po natin construction PBBM completes 51%. Hindi niya naman po sinabi na siya yung nagsimula at nakatapos ng 51%. Ang sinabi niya, kinumpleto niya. Ibig sabihin, around ilang percent lang sa kanya. More or less. Ibig sabihin ng 51%, siya lang yung kumumpleto hanggang 51%. Seb TV ba yun? Ibig sabihin, 51% kasama yung mga ginawa ng previous presidents. Wala rin naman po bumibili. Alam niyo po, galing po kami sa build. No? Hindi, tama 51% Pero kasama yung ginawa ng lahat ng presidenteng nauna sa kanya. Alam niyo po, hindi po kami believe sa mga numero. Real talk po tayo Galing po tayo kay President Duterte. No? Pasensya na po sa mga mahihilig mag-report ng numero. Ang nakikita po namin kay Pangulong Duterte, ini-inaugurate yung Bicol Airport, ini-inaugurate yung airport na gano'n, yung seaport, ini-inaugurate yung mga yung mga skyway, ini-inaugurate yung ganitong tulay, yung CCLEX. Bakit po walang mga inauguration dyan sa mga proyekto niyan? Huwag niyo po kaming pagmalakihan ng numero. Galing po tayo sa build. No? Hindi po kami masisilaw sa mga numero. Real talk po. Naranasan po namin yung mga massive, as in massive na napakalalaking proyekto. Pag hindi nyo po kayang tapatan yung mga ganyang kalalaking proyekto, wag na kayong mangantyaw. Problema sa mga vlogger o sa mga, ano ba tawag dito sa mga nakatambay sa Twitter?
Supporter na lang. Problema sa mga Marcos supporter, nangangantsaw pa kayo. Sasabihin, mag-iinit na naman yung mga DDS shit, mag-iinit na naman yung mga kakampuro. Dahil dito sa balita na to. Bakit naman kami mag-iinit? Yung presidente namin noon, massive, pinakamalalaking mga proyekto. Hindi nyo ba naintindihan yung build? Pangalan na pangalan pala, ang lalaki na. Ano na nga po pala nangyari sa build more? Build better more. Di po ba, kita nyo, babalik lang sa inyo. Ayoko na kayong kantsawan. 1 million housing per year. Ha? Nung April 2023, sabi nyo, mahihigitan yung 1.1 million, yung target na 1 million. Mahihigitan daw. Pagdating ng July, ano nasabi? 100,000 kayang tapusin hanggang 2024. 2023, target nyo 1.1 million o 1.2 million. April, May, June, July. 3 buwan. Nagbago, target lang to ha. Wala tayong nababalita ang inauguration, di ba? Wala po. Target pa lang yan. Yang 100,000. From 1 million a year, naging 100,000 for 2 years. Putya, ilan lang yun? For 2 years, 6 years. Di 300,000 lang, 6 years. Napakakonti naman. Dati, 6 million ang target. Okay. Punta na po tayo rito. Ang dami na pong pumapalag dito kaya sikat na po to si Mike Abe, no? Yung sinabi niya na masyado daw personal ang mga atake. Kaya mas gusto niya raw umatake. Tunay na oposisyon daw ang dilawan kaysa sa mga DDS. Dahil ang DDS ay personal. Utot mo, Mike Abe. Punta na po tayo rito sa billions inserted. Anin po natin, marami pa rin po nagsasabi na may nabasa po ako rito, hindi ko na makita. Mga Marcos supporters din po. Asan ang patunay nyo? Nakilala nyo yung nagpopondo dyan sa Chacha. Puta, sila pa yung naghahanap ng patunayan daw natin na may nagpopondo sa Chacha. Alam nyo, hindi na namin kinakailangan patunayan kung sino. Kinakailangan ba mastermind pa alam namin? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ayon din kay Lagman, nung tinanggalan nila ng confidential fund si Sara Duterte. Ano sabi ni Lagman? Maraming salamat po, Speaker, sa pagkakatanggal po ng confidential fund ni Sara Duterte. Alam ko po na kayo alam ninyo yan, na kayo meron kayong, kasi nagpapasalamat siya. Alam ko po kayo yung hindi naman po tatakbo yan ng wala naman pong mangyayari sa Congress na hindi nyo alam. Kaya sa inyo po ako nagpapasalamat, Mr. Speaker. Yan yung sinabi ni Lagman. Kinakailangan pa ba nating maghanap ng mastermind? Hindi po ba very obvious? Huwag nyo na rin pong hanapin kung sino sinasabi ni Paulo Duterte na peking Panginoon. Hindi pa ba very obvious kung sino yung tinutukoy na peking Panginoon? Ganun ba kay kabugok? Para dapat pinapangalanan? BP Sara nga, hindi niya naman pinangalanan si Tambaluslos. Natukoy natin lahat Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.